Naiwan ng eroplano pa Israel ang isang babae dahil sa haba raw ng pagtatanong ng immigration sa kanya na tila wala naman daw kinalaman sa biyahe. Hiningan pa raw siya ng mga dokumento gaya ng yearbook at graduation picture. Gumugulong na raw ang investigasyon sa immigration sa insidente. Pe-report si Von Aquino. Sinulit ng freelance writer na si Cham Tanteras ang kanyang trip to Israel. Nag-enjoy raw siya ng husto sa solo travel noong December 2022. Pero bago nakabiyahe, hindi raw naging maganda ang kanyang karanasan. Sa video na ipinost niya sa social media, ibinahagi niyang maaga siyang nagpunta sa NAIA Terminal 1. Pero pagdating sa immigration counter, sabi niya sa akin, "Ma'am, I'll bring you to this office ha. We will a person there will just ask you more questions." Tinanong ako kung if my parents are separated or together. He also asked me if I have already graduated. Sabi ko, yes. mas nagulat siya sa mga sumunod na hiningi sa kanya. Hiningan niya ako ng yearbook. Sir, hindi naman ako magdadala ng mabigat na yearbook while traveling. Kahit saan pa. Sabi niya, if you didn't bring your yearbook, do you have your graduation photo with you? Buti na lang daw na may wacky grad photo siya sa cellphone. He has like remarks pa na, parang hindi mo naman kamukha, ganon. Pinahawak pa raw kay Cham ang isang border questionnaire form. Walang sinabing reason, pero sobrang kinakabahan na ako. Sa haba ng interview, makailang ulit daw siyang pinuntahan ng ground staff ng airline dahil pasara na ang boarding gates. Sabi naman nung person sa IO, no, hindi ko siya i-offload. Pero wait lang, marami pa akong tanong. And then when I finally got it, nag-signal na yung ground staff inside the boarding gate. Sabi niya, no na, close na. Nasayang ang 19,000 pesos na ticket niya. Pero dahil gusto talaga ni Cham makabiyahe, nag-book siya kinabukasan ng isa pang flight sa ibang airline at ibang terminal sa halagang 27,000 pesos. Pero paano raw kung mangyari ito sa ibang walang budget makapag-rebook ng flight? Ako personally, I feel discriminated. I did all my best to bring as much as I can. I feel like relevant sa trip. Paano pala kung hindi ako graduate? So I'm not allowed to travel. Sabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, inimbestigahan agad nila ito at pinagawa nila ng full report tungkol sa insidente ang immigration officer. Pinayagan naman daw ang pasahero matapos niya mag-fill out ng border control questionnaire at sumailalim sa secondary inspection. Sinabi rin nilang nangyayari talaga ang human trafficking at illegal recruitment at isa sila sa mga ahensyang naatasang sugpuin ito kaya humihingi sila ng pangunawa sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Gayunpaman, pinalalahanan daw nila ang mga tauhan nila na maging profesional sa pag-iinspeksyon at iwasan ang maulit ang nangyari kay Cham. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.